Sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat muli tayong tinipon bilang isang pamayanan upang parangalan ang ating mahal na Birhen, upang pasalamatan ng Diyos sa natatanging pamamaraan ng pagdiriwang ng ika-39 na anibersaryo ng canonical coronation ng ating mahal na Birheng, ang ina ng Peña Francia, ang reyna natin sa Paco. Sa unang gabi, ipinapaalala sa atin ng isang dakilang katotohanan. Ano po yan? We only lose what we love. Pag tayo merong nawawala, hinahanap. At kapag hindi natin matagpuan, anong ginagawa? Hindi natin pinapalitan. Ang isang bagay o taong nawawala, dahil sa pagmamahal, patuloy na hahanapin. Patuloy na gagawa ng paraan upang ang nawawalang ito ay ating matagpuan. Minsan may nagpa-counseling po sa akin at ang sabi niya, masama po yung loob ko, Father. Sabi ko, bakit? Umalis po ako sa bahay namin. Hindi na nga po ako pinigilan, hindi pa ako hinanap. Tunay na we only lose what we love. Ang isang bagay o taong nawawala, hindi mo basta papayagang mawala. Gagawin natin ang paraan upang ito'y mahanap, upang ito'y matagpuan. At kapag hindi natagpuan, hindi natin ito papalitan. Gagawa pa rin ng mas maraming paraan upang ang nawawala ay muling maibalik sa yakap ng ating pagmamahal. Kaya siguro kung meron man tayong isang bagay na pwedeng praktikal na matutuhan ngayong gabi, kapag nag-desisyon po kayong umalis, siguraduhin yung may maghahanap. Siguraduhin yung kayo ay pipigilan. Kasi yun po yung sinabi ko doon sa aking counseling. Sabi ko, bakit ba masama yung loob mo? Dahil ba hindi ka pinigilan sa iyong pag-alis? Bakit ka ba nagmamaktol? Dahil ba umalis ka na nga, hindi ka pa rin hinahanap? Truly, we only lose what we love. At ito ang siyang buod ng ating kwento sa Ebanghelyo ngayong gabing ito. Ang kwento ng Ebanghelyo ay tungkol sa mga nawawala at natatagpuan. At ang talinghaga sa nawawalang tupa ay pwede nating sabihin buod kung gaano katindi ang awa at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ilang mga pagninilay upang lubos nating maunawaan ang koneksyon ng paghanap sa pagmamahal. Una, you might be nodding in disbelief. Napapailing po kayo habang pinakikinggan po ninyo yung ating ebanghelyo. Bakit? Marahil sinasabi ninyo, bakit hahanapin yung isa at handang iwanan yung 99? Parang hindi ho practical. Why look for that one single sheep and then leaving the rest of the 99? Kung tutuusin, pwede nating sabihin, kaya naman nawala yung tupa, bakit? Matigas ang ulo. Kaya naman nawala yung tupa, bakit? Ayaw sumunod. Kung matigas ang ulo at ayaw sumunod, parang it does not make sense na handang iwanan yung 99 na hindi nawawala upang hanapin ang nag-iisang matigas ang ulo at ayaw sumunod. And how can the owner in the story would exert effort just to look for that one single sheep that is totally gone astray? I think the practical in us, that is what we are thinking about. Bakit kayang kailangang iwanan yung 99? Kung tutuusin naman, kaya nawala yung isa, bakit? Ayaw magpaalaga. Kaya naman nawala yung isa, matigas ang ulo. Kaya nawala yung isa kasi ayaw sumunod. Salamat na lamang ang Panginoon, hindi po kagaya natin. Because God is not a practical God. For us, it is practical. It's not practical
to leave the 99 behind in order to look that one stubborn sheep. But for God, it is all about mercy and love. At sigurado po ako, bawat isa sa atin ay may sariling kwento ng pagkawala. Minsan na rin po tayong nawala. Minsan na rin po tayong nagpakawala. At minsan na rin po tayong nagwala sa ating landas. Nalihis ng direksyon. Matapos nito, isang bagay po yung sigurado natin. May maghahanap sa atin. Isa lamang po ang sigurado, sa bawat panahon na tayo ay nagpapakawala, merong isang gagawin ng lahat. Maibalik lamang tayo sa kanyang piling. That is why, if there's one question that we need to answer as we celebrate this Eucharist this evening, how are we going to accept and understand this mercy and compassion of God for all of us? Gaano nga ba taga-katindi yung pinag-usapan nating awa at pagmamahal? Remember, God's mercy and love does not depend on our own goodness. That is the first point. Ang Diyos ay mabait, hindi dahil tayo ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti, hindi dahil tayo ay banal. Ang Diyos ay mabuti sapagkat siya ay mabuti. Period. Yun po yung unang bagay na dapat nating maunawaan. Hahanapin tayo ng Diyos, hindi dahil tayo yung pinakamabait. Ibig tayo matagpuan ni Jesus, hindi dahil tayo po yung pinakamabuti. Hindi. Sigurado kapag tayo naman din ang nawala, gagawin ng Diyos ang lahat. Matagpuan lamang tayo sapagkat siya ay mabuti. Sapagkat siya ay Diyos ng pagmamahal. And that is the first point. God's goodness do not depend on our own goodness. Pangalawa, God's love is always in finding excuses for His beloved. Anong ibig ko pong sabihin? Balikan po natin yung kaganapan ng nangyari doon sa krus ni Jesus. Ang sabi ni Jesus habang nakabayubay sa kanyang krus, Panginoon, patawarin niyo po sila. Bakit? Hindi dahil masama yung kanilang ugali. Hindi dahil engot sila. Patawarin mo sila, bakit? Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. And I believe, my dear friends, that is what love is all about. Kapag sinasabi na ng ating isip na hindi siya dapat mahalin, itinuturo ng puso, ibigin mo pa rin. Kahit sinasabi ng ating isip, hindi na practical gawin yan, hayaan mo na. Pero idinidikta ng ating pag-ibig, huwag mong sukuan sa ngalan ng pag-ibig. At yun po yung pangalawang bagay na dapat nating matutuhan. God is always making and finding excuses for His beloved. Para pong ganito, kaya siya nagkamali kasi hindi niya alam. Kaya hindi niya nagawa kasi walang nagturo. Kaya hindi niya yun ginawa kasi bakit? Wala namang nagpaalala. Hindi ba't parang ganun po yung pagmamahal? Na lagi nating hinahanapan ng dahilan na ibigin ng isang tao, kahit pa sa mata ng mundo, hindi siya kaibig-ibig. At yun po yung pangalawang dahilan kung bakit kayang iwanan ng pastol sa kwento yung 99. Because God is not practical. God is a lover. At bahagi ng kanyang pag-ibig ay yung hanapin kahit pa yung mga taong hindi kaibig-ibig. Kahit pa yung mga taong mahirap mahalin. God is always making and finding excuses for His beloved. At ang pangatlo, God is always in search of us. Maraming pagkakataon na akala natin tayo ang siyang naghahanap sa Diyos. Pero maliwanag pa po sa sikat ng araw na bago pa man natin hanapin ng Diyos, tayo muna ang kanyang natagpuan.
Bago pa man natin gustuhin makalapit sa Diyos, siya muna ang siyang nagnanais lumapit sa atin. Ang inyong pagsisimba ngayong gabi sa unang triduum natin, hindi dahil kayo po yung pinakamabait. Ang inyong pagpunta po dito ay tanging pagtugon lamang dun sa paanyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang unang gumawa ng paraan upang kayo ay kanyang makadaupang palad sa pagdiriwang ng misa. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, tignan po ninyo. Huwag kayong magagalit. Meron tayong paayuda mamaya. Pero kung ating iisipin, ginamit ng Diyos yung ayuda upang kayo ay kanyang makasama. Ginamit ng mahal na Birhen yung pagkakataon upang kayo ay makapiling. That is why God will just do just about anything and everything so that He can find us. Gagawin ng Diyos ang lahat upang tayo ay kanyang matagpuan at maibalik sa yakap ng kanyang pagmamahal. Ito po yung tatlong bagay na dapat nating maunawaan kung bakit kinakailangang iwanan ng 99 upang hanapin ang isang matigas ang ulong nawawala. Sapagkat ang kabutihan ng Diyos hindi nakabatay sa ating sariling kabutihan. Pangalawa, lagi naghahanap ang Diyos ng dahilan upang tayo ay kanyang mahalin. At pangatlo, ang Diyos ang siyang unang gumagawa ng hakbang upang tayo ay kanyang matagpuan. Kaya mga minamahal ko po mga parishioners, sa susunod na pagkakataon na maramdaman po ninyong para po kayong nawawala. The next time you feel that you are somehow at a lost, the next time you feel that you are just wandering around, simple lamang yung dapat gawin, magpahanap kay Jesus. Huwag makipaglaro ng tago-angpong sa Diyos upang maging madali para sa Kanya na tayo ay Kanyang matagpuan at makita. Nang sa gayon, ang bawat pagkawala natin, laging uuwi sa pagkakatagpo. Ang bawat pagwawala natin, laging uuwi sa init ng kanyang pag-ibig. At sa bawat panahon at pagkakataon na pakiramdam natin, nawawala tayo sa landas, lagi nating pakahawakan, ang Diyos gagawin ang lahat upang tayo ay mabalik sa kanyang piling. Gagawin niya ang lahat upang muli nating maranasan ang init ng kanyang pag-ibig. Kaya sa misang ito, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sa tulong at panalangin ng ating Birhen ng Peña Francia, ang ating Reyna at Ina, humingi tayo ng tulong sa Kanya at umasa tayong sa panahong tayo ay nawawala. Sigurado, may isang Diyos na maghahanap, may isang Diyos na hindi titigil hanggat hindi niya tayo na ibabalik at natatagpuan sa kanyang piling. Amen.